welcome sa Hope in Christ Church. Sa ating mga bago po mga kasama. Kaya, yan po ang magandang problema natin ngayon. Meron tayong lugar, pero nagkakasikipan na tayo. Yan po ang magandang problema. Kaysa yung malaking lugar natin, pang-angki po yung ating mga bangko. Diba? So, papatunay lang po yan na bawat isa po sa atin talaga ay pinapakilos ng banal na Espiritu para tayo ay marami pang mga kapatiran, marami pang mga tao na makakilala sa Panginoon. No? Kaya kumbaga napapasalamat ako sa Diyos kasi una, alam niyo naman yung nangyari sa akin. Ako ay isang dialysis patient at na-operahan pa ako. Privilege po ako na tumayo sa inyong harapan ngayon na sabay-sabay natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Amen? Sige, bago po tayo magsimula, although binasa na kanina ni Sister Malu yung ating konteksto, pero bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo po ay tumayo. Yung ano na, 24 to 30. Matthew 13:24. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talimhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasik ng mapanirang damo sa triguhan, at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang iniasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at trigo hanggang sa anihan. Sa pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipaumanin muna ninyo ang mga iipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigtis-bigtisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamali. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Lagi manalangin, Panginoon, maraming salamat sa umaga ito. Patuloy po ang biyaya niyo ay patuloy namin nararanasan. Salamat po sa privilege ito upang kapag-alala namin ang inyong salita. O dalangin namin na ang banal na Espiritu ay siyang patuloy po na magturo sa amin sa pag-aaralan namin ngayon, Lord, na ito'y maunawaan namin at hindi lamang maunawaan kundi ito po ay maigawa namin, may apply namin ito sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Lord, dahil sa aming fellowship, pagtitipon na yun ay patuloy na ikaw pa rin ang mapapurihan. Ikaw pa rin ang maluwalhati sa gawain ito, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, pinakaupo. Thank you. So, ang title po ng ating pag-aaralan niya po ay Parable of the Wheat and Tares. Kung bibigyan natin ng title yan, ang title po niyan ay The Kingdom and the Kingdom and the World. Base po dyan, kung naintindihan niyo po yung binasa o kung itong nabasa niyo na yan, at marahil iba sa atin ay alam na po ang kwento, no? Ng parable ng wheat at ng damo. Ang Tagalog po kasi ng tares, so sa ibang translation ay darnel, ito po ay damo. So kita po natin doon sa ating binasa ay, di ba last week, ang pinag-aralan natin tungkol sa sinakatanda. Tungkol saan?
tungkol sa impyerno. Diba? O nung nakaraang linggo, ano yung pinag-aaralan natin? Tungkol sa kaligtasan. Makikita nyo, mapapansin nyo, una, kaligtasan, pinag-aaralan natin. Pangalawa, tungkol sa impyerno, pinag-aaralan natin. Ngayon, hindi nasa sa atin kanina, itong teksto natin ngayon, ay tungkol naman sa paghuhukom o judgment. So, hindi tayo tinatakot dito, no? Hindi tayo tinatakot ng Diyos. Kundi, pinakailangan po natin malaman ang mga bagay na ito upang maging handa po yung sarili natin. Hindi lang po sarili natin, kundi yung mga mahal natin sa buhay. Papayag po ba tayo na tayo punta sa langit pero yung mahal natin sa buhay sa impyerno mapupunta? Hindi, di ba? So, na-encourage po nito mga pinag-aaralan natin, na-encourage tayo ng Diyos na tayo ay magbahagi. Tayo ay magbahagi ng mabuting balita. So, nung napag-aralan po natin na ang buong parables, ilan po ang parables ng Panginoong Jesus? Nasa 40. Iisa lang po ang mensahe niyan. Meron siyang mga iba't ibang spiritual points. Pero ang pinaka-message po ng parables, lahat po ng parables ng Panginoon, ang pinaka-mensahe po niyan ay kaligtasan. Diba? Nung parables ng Good Samaritan, anong pinag-aralan natin? Akala natin, o karamihan, ang ibig sabihin nun ay tumulong. Pero ang pinaka-mensahe ng Good Samaritan ay salvation. Mahalin mo ang iyong kaaway. Diba? Grabe yung pagmamahal ng Samaritano sa Hudyo na, kasi magkaaway yung Samaritano at saka Hudyo, diba? Pero ginawa niyo sa Samaritano na kahit kaaway niya, ginastusan niya. At pinakita doon sa scriba, kaya lang hindi niya masyado nga siyang self-righteous. Hindi niya nakita na hindi niya kayang gawin yun. So anyway, hindi ko lang kung na-upload na yung teaching na yun, no? Kung gusto niyo balikan yun, meron po tayo po-promote nun. Meron tayong YouTube channel, Hope in Christ City Church. Type nyo lang yun, makikita niyo yung mga teaching natin yun. Tapos last week, pinag-aralan natin tungkol sa impyerno, kay Lazarus, tsaka sa mayaman. Pero impyerno siya, pero ang mensahe pa rin ay salvation. Diba? Diba, ginawa natin. Sino ang gustong pumunta sa impyerno? Taas ang kamay. Sino ang gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas, kayo yung sa inyo gusto pumunta. Mga kapatid, wala pong purgatorio ha. Langit impyerno lang. Yung sinasabi sa Biblia. O sino ulit ang gusto pumunta sa impyerno? Taas ang kamay. Sino gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay. O maaaring alam niyo na yung susunod kong tanong, no? Yung mga nagtaas ng kamay, lahat ng gusto pumunta sa langit. Pero, nagsisinungaling ka. Pero, nangalopya ka nga. Pero, nangungukit ka. Diba? Kahit sino tao sabihin niya yan, gusto nila pumunta sa langit. Pero yung pangalawang tanong, pero nagsisinungaling ka ba? Nagmumura ka ba? Nagdalasing ka ba? Wala sa langit mo, mga kapatid. So saan? Anong gagawin mo? Diba? Anyway, kayo na nasasagot niya. Ngayon, tungkol naman ito sa pag-uhukom. So, kung titingnan natin, ito ay judgment, no? Judgment. Kanino? Hindi lamang judgment ito sa church. Judgment ng buong sangkatauhan. Na Panginoon, siya ang may-ari lahat eh. Siya ang may-ari. May-ari lahat. Buong universe. Kaya na sa panahon natin ngayon, sinasabi si Satan ang ruler ng
principalities. Kasi, hindi pa po kasi nangyayari ito. Kaya for the meantime, siya ang ruler nitong mundo. Siya. Pero ang tunay talaga may-ari nito, ang Panginoong Hesus. Although nabawi na niya yan. Kailan niya nabawi? Noong namatay si Jesus sa krus. Di ba sabi sa Genesis chapter 3, may propesya doon na tatapakan yung babae, paa niya, tatapakan yung ulo ng ahas. Saan po natupad yan? Yung si Jesus ay napako sa cross. Doon po yan natupad yung propesya niyan. Ano yun? Di ba sabi doon, kakagatin mo ahas yung talakpakan o yung sakong yung babae. Nangyari yan dahil sinapako si Jesus, di ba? Pinahirapan siya. Pero, ang sinabi doon sa Genesis, pag tinapakan ng paa, yung ulo ng ahas, wala na, game over na, dead ball na. Putulin mo yung buntot ng ahas, buhay pa yan. Putulin mo yung kalahating ng ahas, buhay pa yan. Pero pagka dinurog mo yung ulo, dead ball na. Parang ipis. Diba ipis na, palupaluin mo ganun. Buhay pa, diba? Unless na talagang marinig mo yung pag pinisama yung ulo, yun, patay na talaga, wala, di ba? Pero ibig, ilang paluin mo, daig pa niyan pusa. Di ba, pusa na siyang nabuhay. So, ibig, palupaluin mo, kahit na 20, makita mo, gumagapang pa yan na gano'n. Pero pagka tinapakan mo ulo niyan, wala na. Di ba? Kayo kaya, tapakan kaya ulo niyo? Buhay pa kaya kayo? Alis kayo, abay, kahit si Wolverine, no? Tapakan ng ulo niya, si Deadpool na, pagka pinugutan ng ulo, patay na eh. So, pagpatayin natin dito. So, yun nga po, bali, pag-aari ng Diyos lahat. So, nung si Jesus ay pinako sa krus, kinagat ng ahas yung kanya, ng palampakan niya, kasi sugat, diba? Kaya lang, namatay si Jesus, di ba? Nagibing. Ano nangyari? After 3 days, nabuhay siya muli. Doon tinapakan ni Jesus yung ulo ng ahas. Doon natalo ang diablo. Kaya, tutusin ngayon, walang kapangyarihan ng diablo sa buhay natin. Walang kapangyarihan yung mga demonyo sa buhay natin. Kaya lang nagkakaroon niya ng kapangyarihan kasi hinahayaan mo siya. Hinahayaan natin siya. Kaya nagkakaroon ng kapangyarihan. Pero kung tutusin, wala na. Kasi we are in Christ. Pagka si Kristo na sa'yo, tagumpay ka na. Ano na yan? Wala nang rematch. Wala nang round 2. Diba? Tutusin ng Diablo, alam naman niya, pagdating sa Book of Revelation, alam niya, talo na siya eh. Pero bakit pusigido pa rin siya? Kasi, ayaw niya mag-isa sa impyerno. Gusto niya magsama. Tandaan natin, yung lesson natin last week, di ba? Yung mayaman. Di ba, sinabi natin, meron tayong paisipan ng araw na ayaw mapunta sa impyerno. Parurusahan ako ng diablo sa impyerno. Pero mga kapatid, hindi po diablo magpaparusa sa atin, hindi po si Satanas. Kasi si Satanas, isa rin siya sa parurusahan sa impyerno. Kaya alisin po natin yung ganang kaisipan na parurusahan tayo ng diablo. Ikaw man naman po sa impyerno. Pero siyempre, ayaw natin yun. Ano? Hindi po gano'n. Kasama po ang diablo at ang kanyang mga alipores na parurusahan sa impyerno. Kaya alisin po natin yung ganang kaisipan na ang diablo po ang nagpaparusa. Hindi. Gusto lang niya magkaroon ng kasama. Kaya ito pinag-aaralan natin, yung wheat, ito po yung, ano ba Tagalog, yung trigo. Kasi pag maliit lang yan, ay maliit yan, tumubo, ano, hindi mo napanin. Hindi mo pa yan mapapansin. Hindi mo yan makikilala.
Ngayon kasi bigyan natin ng konting background ito. Pag binasa niyo po yung chapter 13, may parable yan tungkol sa pagsasaka. Diba? Ngayon, nung kinukwento yan ni Jesus sa mga disipulo niya, ang nasa isip ng mga disciples na yung kaharian ng Diyos. Atap na silang gusto nilang makita yung kaharian ng Diyos. Kaya nga pag binasa niyo Acts chapter 1, verse 6, yung akit na si Jesus sa langit, sabi, di ba sabi nila, Lord, i-establish mo na ba yung kingdom mo dito? Ano sabi ni Jesus? Hindi. Mag-antay muna kayo. So habang umaakit siya, mayroong dalawang anghel, dalawang anghel. Ang sinabi sa mga disipulo na ba't kayo nakatingala? O paano yung nakita si Jesus na umakyat? Ganun nyo rin makikita siya pababa. So ano ibig sabihin nun? Tayo ay magkaroon ng sinasabi ni dalawang anghel doon. Mag-ano kayo muna? Mag-antay. Antayin nyo. Kasi mismo, di ba, sabi naman ni Jesus, kahit siya, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang nakakaalam lang talaga ay ang God the Father. So, sinasabi dito ng mga disciples, diba, 4 yung binhi. Ano yung una? Saan siya bumagsak? Sa kali. Bumagsak siya sa na lugar. Bumagsak siya sa mga matitirik na lugar. At yung pag-4, bumagsak siya sa matabang lupa. Ano ibig sabihin? Yung 3, Christian lang. Bibig lang. Pag may problema na, pag may pagsubok, o pag-attend sa church, dito, tapos lumabas na, nakalimutan na, balik na ulit sa dating gawain. Yun yung 3 binhi. Pero yung pang-4 na binhi, yun yung nakarinig ng salita ng Diyos, tinanggap si Jesus, nagsisi, at ipinamuhay, at nag-share. Yan yun. Ngayon na narinig ng mga disciples yung 3 na binhi, anong klaseng binhi, ang gusto nila, Lord, anong gagawin natin doon sa 3 na binhi? Ang nasa isip nila, tutukukin ng Diyos yun. Kumbaga, susunugin. Ngayon, sa 12, sino palagay kung pwedeng magsabi niya? Kung makikita natin, ang posibleng magsabi niyan, si James, tsaka si John. Bakit? Natatandaan yung account sa Bible na meron silang ni-rebuke. Tapos ang sinabi ni James tsaka ni John, Lord, gusto mo magpadala kami ng apoy sa langit para tutukin yung mga yan. Diba? Pero ni-rebuke sila ng Diyos, diba? So, ito, yan ang mga naiisip nila. Kung yung matabang binhi mapunta sa langit, yung 3, ano mangyayari doon? So, ginawa ni Jesus, di pa niya pinaliwanag na yun, di ba? Pero sa mga disciples lang. Ngayon, nung binasa natin kanina ito, yung parable na ito, merong 3 bagay na meron dito sa binasa natin. Una, yung narration, paano sinabi, kinuwento. Pangalawa, interpretation. Yung binasa sa verse 34 hanggang 40. Pangatlo, yung application. Tutuusin. Mga kapatid, kung na-intindihan niyo yung binasa kanina, closing prayer na tayo. Bilis, no? Tapos na tayo. So, kailangan, ano yun lang natin? Medyo ipaliwanag lang natin, expound natin.
So nabasa niyo na kung ano yung narration. Binasa kanina, kung naintindihan niyo yun, no? Ngayon, dito tayo sa interpretation. Ano ba, bakit ba ini-interpret lang ni Jesus yan sa mga disciples niya? Kasi kung babasahin natin yung verse 36, sabi doon, nung iniwanan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. So, iniwan na niya ang mga tao. Bakit iniwan na niya? Hindi na niya pinaliwanag. Ngayon ang tanong, bakit ba si Jesus nagkukwento? Pero ba't hindi niya pinapaliwanag sa mga tao? Ngayon, ang sagot niyan nasa 13 verse 10. Sabi doon, lumapit ang mga disciples kay Jesus at tinanong siya, bakit po kayo gumagamit ng mga parables at nakikipag-usap sa mga tao? Sumagot si Jesus. Ito yung sagot. Binigyan kayo ng kakayahan na maintindihan ang mga secrets ng kaharian ng langit. Pero sila, hindi. Hindi na sagot. Bakit si Jesus parables magsabi sa mga tao, hindi niya pinapaliwanag. Pero sa mga disciples, pinapaliwanag niya. Dahil ang mga disciples, ang nakakaintindi lang kung ano ibig sabihin doon. Pinaliwanag ni Jesus. Eh bakit naman hindi maintindihan ng mga tao? Sabi sa verse 13, kaya ako nagsasalita, gamit ang parables para kahit tumingin sila, hindi sila makakakita. At kahit nakinig sila, hindi sila makakadinig o makakaintindi. Kaya tulad ng sinabi ni Propeta Isaiah tungkol sa kanila, makikinig kayo ng makikinig pero hindi nyo maiintindihan. Titingin kayo ng titingin pero hindi nyo makikita. Nakaprophesy na po yan. Kaya tinutupad lang ni Jesus ang propesya, di ba? Kaya siya nandito, sabi ko sa mga Judah. Sabi niya, noong panahon niya, kaya siya naparito upang tuparin niya ang kautusan. Hindi baliwalain. Yun ang sinabi niya. Ngayon, ano ang interpretation nito? So, kung natin, medyo may ito, no? Actually, tutusin, alam niyo na, judgment, pag-uukom, pero kailan dadating yan? Yan ang tanong, kailan? So, tingnan natin dito. So, iniwan niya daw yung mga tao, pumasok siya sa bahay. Kaninong bahay? Panahon na yun, nandun po sila naninirahan sa bahay nung binanahan ni Pedro. Di ba si Pedro may asawa? Alam niyo ba yun? Si Pedro may asawa. Kasi nanay niya, pinagaling ni Jesus, di ba? Nanay niya. Okay, susunod sila nakatira. Ngayon, nung pumasok na sila, doon siya tinanong. Mga disipulo, Lord, ano ba ibig sabihin? Sige, ito ibig sabihin. Sabi sa verse 38, ang bukid naman yung taong nag-aaksik, nagtatanim ng good seed ay ang Son of Man. So yung tao daw na nagtatanim ng good seed, naghuhulog ng good seed, mabubuting mga binhi ay ang Son of Man. Sino ba yung Son of Man? Si Jesus. Ang pangalan ng Panginoon Jesus, yung kanyang human name, Son of Man. Yung kanyang pangalan bilang Diyos, yung divine name ng Panginoon, Son of God. Yan, tandaan nyo yan ha. Ibig sabihin, si Jesus ay 100% na tao at 100% na Diyos. So, human name, Son of Man.
Kasi nandito siya sa lupa eh. Kaya nagtatanim. Ano yung, saan siya nagtatanim? Sa bukid. Grabe yan, di ba? Nagtanim ng good seed ang salokman. Ang bukid naman ang mundo. Ito tayo doon. Ang bukid daw ang mundo. Ang linaw nito mga kapatid, ang mundo. Kasi may mga teaching na nagtatanim daw ang Diyos o ang parable daw nito tungkol sa simbahan. Hindi po. Wala po deeper meaning, wala po allegory sa Biblia. Pag sinabi ni Jesus, yung bukid ang mundo, yung bukid ang mundo. Yun nila kasimple yun. Diba? Ang good seed ay ang mga taong kasama sa kaharian o nitaw. At ang damo, mga kasama, at ang mga damo naman ang kasama ng devil. O, dalawa rin yun. Kaharian ng Diyos, kaharian ng Diablo. So, ano yung good seed? Ito yung mga wheat. Yung bad seed, yun yung damo. So, makita natin doon sa unang binasa, yung verse 19, nagtanim ng good seed. Tapos nung gabi na, natulog na yung mga tauhan, mayroong kaaway na dumating, nagtanim din ng mga bad seed, mga damo. Nung nagising sila, makita nila na hindi lang konti yung mga damo. Kasi natural na naman yun, di ba? Pagka nagtanim tayo, meron talagang mga damo rin natutubo. Kaya lang, na nakita nila to, kung gaano karami yung seed, yung trigo, yung wheat, baga nandito sa katerba din yung damo. Kaya tinanong ng mga nagtanim, sino kaya may gawa nito? Ano sabi na may-ari? Kami ang gumawa niyan, kaaway. Kasi mga kapatid, yung panahon ko na panahon dati, gumawa ng batas ang mga Romano kasi yung mga tao mahilig manira ng pananim, mga inggitero, ginagawa nila paggabi, nagtatanim sila ng ganyan para masira yung pananim ng kiniingitan nila. So, gumawa ang Romano ng batas na pagka ikaw ay napatunayan o nahuli na sinisira mo yung pananim ng kapitbahay mo, ikaw ay parulusahan. So, kaya nagbigay ng example sa Jesus na meron talagang gumagawa na. Ngayon, kung titingnan natin sa interpretasyon ng Panginoong Jesus, sino yung good seed? Tayo yun. Nakalat na ako. Tayo yung good seed. Kung merong good seed, merong bad seed, di ba? Yan yung mga masamang tao. Yan yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Na ang ibig sabihin niyan ay tayo ay inilagay sa mundo. Tayo yung good seed na inilagay sa mundo. Hindi po yan yung church. Hindi po ang paliwanag dyan sa church. Tatanggalin yung good seed at bad seed. Hindi po church ang sinasabi dyan. Ang linaw-linaw, mundo. Kasi kung sa church po yan, ang sinasabi dyan, paano natin magagawa sa church yung church discipline? Paano natin magagawa sa church yung expose yung mga nagtuturo ng mga false teaching? Paano natin may tuturo sa church yung tungkol sa kasalanan? Kung church yung sinasabi yan. Ang sinasabi ko dyan ay mundo. Ito yung mundo, ikaw,
Nilagay ka ni Jesus yan. Ng Diyos yan. Ngayon, sabi doon sa ano, di ba? Nakita nila, mayroong wheat na, mayroong tares. Lord, bunutin natin yung mga damo. Sabi nung may-ari, wag, hayaan mo na lumaki. Kasi, pag binunot mo yan, nang wala pa sa season, baka mamaya sumama rin yung trigo. Sayang, di ba? Masira. No, kaya hayaan mo, pagka nakita na natin kung sino-sino dyan yung trigo, kung sino-sino yung damo, kung ano yung damo, sunugin. Kuhanin mo yung trigo, lagay mo sa bahay, iintuan natin. So, sa atin, nilagay tayo sa mundo, una, para mag-mature. Una, para maging mature tayo. Kasi, yun nga sabi, alisin na, di ba? Pagbata ka pa, baka mamaya yung aalisin, ikaw din masama. Makasama ko din sa 3 seed na Kristiyano lang sa bibig, sa gawa, hindi. So una, para mag-mature. Pangalawa, kaya ka nilagay dyan, kaya tayo nilagay, para ano, para tayo ay maka-influensya. Tanong, ang buhay mo ba nakaka-influensya sa ibang tao? Paano nakaka-influensya? Brad, punta tayo beer house, sama ka! Oo, sama ko dyan. Nagdagali ko lang ng church kanina, nag-pray na ako. Sama ko dyan. Diba? Brad, pot-session tayo. Wala akong pera eh. Ako na muna sagot. O sige. Diba? Yan eh. Ano pa? Dami, no? Dami kayo may isip. Kaya, kumbaga, para tayo ay maka-influensya. Kaya ang tanong dyan, buhay mo ba, na-influensyahan mo ba yan ng ibang tao? Buhay mo. O baka mamaya, galing ka rito, pag-uwi mo ng bahay, sipol-sipol ka pa. Bakit ka ng kapitbahay mo? Naku! Sipol-sipol pa, galing ng church yan. Tama pag-uwi yan mamaya, ang lakas magbura niya. Tama kasi ang gulo ng bahay. Diba? Na makita ka sa opisina, babasa ka Biblia, no? Kasi lunch na. Quiet time ka, basa Biblia. Nako, basa-basa pa yun ng Biblia. Late nga kanina yan eh. Bakit ang tiniming niya 8 o'clock? Dumating siya alas 9. Diba? Ganun. Ano nakikita, diba? Tayo ba ay nakaka-influence? So kaya tayo nilagay dito sa mundo para naka-influence. Hindi tayo aalisin. Diba na nag-pray si Jesus sa John chapter 17? Anong sabi niya? Lord, hindi ko pinapanalangin na alisin mo ang mga tao ito. Mga disciples niya, hindi ko pinapanalangin na alisin mo sila sa mundo. Kundi protektahan mo sila. Habang sila nasa mundo, protektahan mo sila sa gawa ng tao. So tayo, ganun din. Hindi tayo aalisin ng Diyos dito. Kasi ang antayin nga natin yung sinabi ko sa huli, yung harvest. Diba? Yung harvest na yun, mga kapatid, yun yung judgment. Sino yung magkokolekta? Sabi dito, may magkokolekta. Utusan ng Son of Man, ang mga angels niya. Sabi sa verse 41, na i-gather sa labas ng kaharian ng lahat ng mga naging dahilan para magkasala kay lahat ng mga gumagawa ng masama. So parehas yan. Ang mga angels, ang role po niyan ay God's agent. God's agent. Pag sinabing God's agent, ang Diyos lang ang nakakapag-utos sa mga anghel. Wala po tayong power. Nakutusan natin ang mga anghel. Nagpipray ka. I command the angels of the Lord to go to here, to go to there,
Lipunin itong mga espiritu po ganyan. Wala po tayong kapangyarihan na utusan ng mga anghel. Wala rin tayo kapangyarihan para i-judge ang tao. Ang kailangan lang, ang role na natin ay mag-mature at mag-influensya. Yun lang ang role natin, mag-mature at mag-influensya sa tao. Influensyahin natin ang tao. Alam niyo ba na nung na-born again ka, nung naging trigo ka, dati ka rin mo? Di ba? Lahat tayo nanggaling sa damo. Makasalanan tayo. Lahat. Lumabas ka pala sa sinapupunan ng nanay mo, makasalanan ka na. Bakit tayo naging trigo? Kasi, naiintindihan natin ang mensahe ng kaligtasan. Si Jesus ay Diyos, pinako siya sa krus, namatay siya, nabuhay siya, nakitulad siya sa langit. Yun ang mensahe. Naiintindihan natin yun, pinaniwalaan natin yun. Diba? At sinabuhay natin. Kaya tayo ay naging trigo. Kaya dalawa lang yan, mga kapatid. Either na tayo ay maka-influensya o tayo ay matangay sa influensya ng mundo. Diba? Na kailan ba nagsimula ang kasalanan? Nung bumagsak si Adan at Eva. Although andyan yung biyaya ng Panginoon, tayo pinatawad na. Kasalanan natin past, present, future. So we are living under grace. I-encourage ko kayo na umatin sa mga Bible studies nyo kasi yung series po na pag-aaralan natin sa mga Bible studies nyo, napakaganda. Ang title po nun ay End of the Law. Ihimayin natin yun, in-depth study yun. Kailan nagsimula ang batas? Kailan natapos ang batas? Kailan ba nagsimula ang biyaya ng Diyos? Sa panahon natin ngayon, ano ang umiiral? Batas o biyaya ng Diyos? Yan. Ganda yan, series na yan, mga kapatid. Kaya, ano yan, maging excited kayo. So, tinawag po tayo ng Diyos hindi para i-isolate ang sarili natin. Sasama lang ako doon sa mga kapwa ko mga mananampalataya. Hindi po gano'n. Kailangan po nating abutin yung mga hindi pa natin makikilala, hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kasi, di ba, sabi doon, pag nilipo na daw yung judgment, nilipunin yung mga trigo, nilipunin yung mga damo. Ano gagawin sa damo? Itatapon sila ng mga anghel sa impyerno. Susunugin. Lahat na makita nyo sa Biblia, mga kapatid, na tungkol sa sunog, sa fire, ito po ay judgment. Nung kay Elijah, ng Diyos ng fire doon sa sinacrifice, di ba? Judgment yun. Kasi bakit? After nun, pinagpapatay ni Elijah yung 450 ng mga false prophet. Di ba? Yung sinasabi ng Panginoon, pinag-aralan natin sa last week kung sa impyerno. Yung gospel na sinabi ng mga gospel, but Matthew, Luke, Mark, John, yung epistle, lahat ng mga sinabi ni Pedro, ni Apostol Pablo, yung epistle ni Pedro, yung epistle ni Jude, lahat po yan may patungkol sa impyerno. So, yung sinabi ni Juan Bautista na yung darating daw sa kanya, sabi sa Matthew chapter 4, na yung magtanggal daw ng sandalyas ay hindi niya karapat-dapat. Pero may dadating dito na mababautismo sa inyo sa Espiritu. Sa English mo kasi, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So yung fire po na sinasabi doon, hindi po Holy Spirit yun. Pagbabasahin natin yung konteksto niyan, makita nyo may kama. Sabi doon is winnowing forth. Ibig sabihin, yung fire na yun, yun po yung judgment. Hindi po yan yung
Lord, baptize us with your spirit and with fire. Ba, nagpapatawag ka ng apoy, mga kapatid. Pakasunugin ka ng Diyos. Hindi yun. Holy Spirit, oo. Pero with fire, hindi. Diba, may mga maturuan ngayon, ganyan, diba? Ask for yung fire, no. Babago yung fire mo rito sa akin, makakasin namin yung fire. Hello, gusto mo judgment? Sunugin ka ng Diyos? Hindi yun yung sinasabi dun sa verse. Kaya po mga kapatid, mahalaga talaga tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos kasi ang salita po ng Diyos hindi po ito subjective. Pag sinabi subjective, kung ano yung gusto mong ibig sabihin, yun ang ibig sabihin. Hindi po. Ang salita, ang word ng God ay objective. Hindi yung ano ba, mayari si Kuya, sila, basahin mo itong verse na to. Ano ibig sabihin sa'yo? Sa'yo. Aba, iba-iba tayo. Dahil hindi rin tunay. Di ba? Yun ang subjective. Iba-iba. Pero pag sinabi objective, basahin mo, pare-pareho tayo ng ibig sasabihin. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng verse? Ano sinasabi niya? Hindi yung ano ba sinasabi nitong verse sa akin? Ano ang sinasabi nitong verse? Yun. Isa lang ibig sabihin nun. Kaya, mahalaga po na tayo'y inaaral natin o iniintindihan natin yung konteksto ng verse. Yun. So yun, kapag sinabing fire, ito ay judgment. Ngayon, meron doon, sinabi kasi na i-aalisin mo mga wheat, ilalagay doon sa bahay ay tukan. Yun po yung pangalan ng Diyos. Kapag ikaw ay wheat, expect mo na sa langit ka mapupunta. Patanong, pagka ba namatay ka sa araw na to, 100% ba sa langit ka mapupunta? May ilan na 100%. Ngayon biglang inatake ka sa puso ngayon, namatay ka bigla. Sigurado ka ba 100% sa langit ka mapupunta? Hindi nagtaas. So, sabihin, hindi kayo sigurado. Kailangan mga kapatid, malinaw sa iyo ang kaligtasan. Ang mensahe ng kaligtasan. Na kahit mamatay ka ngayong araw na to, sigurado ka sa langit ka mapupunta. Diba? May hinawakan ka dyan, napako ka. May kalawang pala yun, hindi mo alam, may tetano, bigla ka namatay. Tuloy-tuloy ka na. Bye-bye. Masang ka ngayon, para doon sa mayaman, sa kay Lazaro. Pagdilat nila, yung mayaman, naku po, nasa impyerno ako. Si Lazaro, pagdilat niya, uy, ang daming pagkain, fiesta, yung mga anghel, oh. So pag namatay tayo, mga kapatid, pag pumikit tayo, pag dumilat tayo, dalawa lang. Either down, or up. Kaya kailangan sigurado tayo. Kaya, itong judgment, dito sinasala ng Diyos ang mga tunay na Kristiyano at ang mga hindi. Kita niyo sa Matthew chapter 7, diba? Verse 21 to 23. Hindi porket tinawag mo akong Lord, makapunta kayo sa langit. Lord, nag-preach kami. Meron kami overnight prayer meeting. One. Nag-wait kami. Nagpapalayas kami ng demonyo. Pero ano sabi ni Lord? Sa verse 23. Nagpaliwanag pa ba siya? Di na. Ano sinabi niya? Hindi ko kayo kilala. Yung ba gusto natin marinig? Pag dilat ng mata natin, nasa impyerno tayo. Lord, ba't kami nandito? Ito ginawa namin, ito. Hindi ko kayo kilala. Ang sakit mo, no? Buong buhay mo. Kala mo, naglilingkod ka sa Diyos. Pero pagdating ng paghuhukom, tinawag ka na. Pedro, San Jose. Sa baba ka. Lord, wait. Hindi kita kilala. Wala na.
Kahit anong paliwanag gawin mo, sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Diba? Sakit mo. Ikaw ba? Ako, naranasan ko dati, meron akong best friend. Best friend ha, matali ng kaibigan. Sa balon. Balon egg. Matagal kami hindi nakita. It's Tapos nakita kami, pinakilala ko doon sa friend niya. Ay! Jose! Si, ano pala, si Jay. Dati kong best friend. Dati? Ngayon hindi na. O ngayon, di ba, parang sakit, pag ano, sakit na, no? Pagka sinabi sila, gano'n. So, ganyan din po yan. Sabihin sa'yo ni Lord, eh, wala lang, yung buong kung ano mo, naglulugod ka sa Diyos, pero pagdating pala doon, sabihin sa'yo, I do not know you. Hirap nun. Di ba? Kaya, maging totoo, talaga yung paglilingkod natin sa Diyos. Kasi meron ibang mga kapatid, maglilingkod sa Diyos, parang makilala ko yung pastor. Parang maging sikat ako. Tugtog. Tugtog. Uy! Yung crush ko nandyan. Nasikat na ako. Ano? Uy! Dati nagsimula lang ako sa linis-linis ng silya. Ngayon, ako na yung kumakanta. Diba? Eh, ang tanong dun, ikaw nga yung tumutugtog, baka ni isang verse wala kang alam. Baka John 3:16, di mo sabi. Di ba? Tagal naman tumutugtog, John 3:16, di mo alam. Ang masaklap doon, ikaw ba iligtas? Hindi ka makasagot. Tumutugtog ka sa harap, nagpipreach ka, hindi mo alam kung ligtas ka. Ito matindi. Nagpipreach ka, pag tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Diba? Maraming ganun. Nakikita natin sa harap, pero yung kanilang spiritual na buhay, iba-iba, hindi diretso. Diba? Kaya, ito sinasabi ng Diyos natin, tayo maging influencer. Kung merong vlog, sila yung mga media influencer, tayo ay maging God's influencer. Mag-influensya tayo na mag-influensya. Alam mo naman dati ako, mahihain ako eh. Ayoko nagsishare kasi mapapahiya ako. May nag-share ako, tinawanan ako, nabwisit pa ako. So tinawanan ako. Nasa isip ko, pag tayo namatay, nasa ako ng huling halakak. Diba, di ba? Pero ngayon mga kapatid, naintindihan ko talaga kung ano ang mabuting balita. Wala nang pakialam kung makinig ka, tawanan mo ako. Kasi bakit? Ano sabi ni Jesus? Yung naranasan ko, maranasan mo rin. Imposible kasi na hindi ko maranasan, yung naranasan ni Jesus. Kasi pag ganun, ano sabi ni Jesus? Ama, it's unfair. Sabi ni Jesus, look, it's unfair. Sabi ng God the Father, bakit? Ako pinako sa krus, pinahirapan ako. Si Albert, walang nangyayari sa kanya kasi nagbabahagi siya ng tungkol sa akin. Hindi siya pinagtatawanan, hindi siya ganito, wala sinasabi sa kanya. Lugi, di ba? So, kung naranasan ni Jesus, maranasan din natin. Eh, sabi ni God, sabi ni Jesus, di ba? We must face tribulation. At tribulation, ang magiging resulta niyan ay perseverance. Nandito tayo sa mundo, mga kapatid. Kaya kung tayo nilagay, sabi nga natin kanina, to influence. Merong mga damo. Meron tayo nakakaroon ng mga damo. So, anong reaction natin? Hindi natin sila pwedeng i-judge. Kasi, hindi nga yun ang rason natin ba tayo nandito. Diba? Eh, pwede, ano ba yung sinasabi sa John chapter 7? Sa John chapter 7, sinasabi ko, do not judge. Eh, nag-expose tayo ng mga false teacher. False teaching. Di ginajudge natin sila. Hindi po yun ang ibig sabihin na do not judge na sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus doon,
hypocritical judgment. Ano ibig sabihin nun? Sasabihin mo sa kasama mo, sa kaibigan mo, kapitbahay mo, uy, huwag kang marites. Pero ikaw, marites ka. Diba? Sabi mo, huwag kang magmumura. Pero ikaw, ginagawa mo. Nagets nyo? Yun ang hypocritical judgment. Yung, huwag mo musgahan yung tao, kasi yung sinasabi mo sa kanya, pwede mo kasi gawin din. O kaya ginagawa mo rin. Diba? Ang sinasabi mo yun. Pero yung i-judge natin, tayo pumuna, ng mga false teacher, false teaching. Diba? Sinabi ni Paul yan. Sinabi ni Paul, si Amaneus, tsaka si Alexander, oy, mag-ingat kayo sa mga tao ito. Kasi bibigay yan ng mga maling katuruan. Si Apostle John, din. So, difficult yun na mag-expose tayo ng mga false teaching at saka false teacher. So, ulit nandito tayo para i-influence ang mundo. So, si Satan, yan din ang ginagawa niya. Nag-i-influence rin siya. Pero siyempre, papatalo ba tayo sa kanya? Dalawa lang naman yan, yun ang history. Si Satan at ang Diyos lang yan. Kinokontra lagi ni Satan lahat po ng mga plano ng Diyos. Ngayon, hindi tayo pinapajudge ng Diyos tungkol sa yung mga spiritual judgment na katulad ng mga Catholic Church. Uy, kailangan natin, kumbaga nag-judge sila, ang judge sila, talagang mga Kristiyano. Diba yung Roman Church? Noong panahon ni Constantine, marami yung mga pinapatay na mga talagang mga Kristiyano. Kasi yung si Constantine, pinagsama niya yung Christianity at paniniwala ng pagan practice ng mga Kaya ang naging Christianity noon, illegal na. Kasi kinopromise na yung Roman pagan practices sa Christianity. Kaya yung mga tunay na Kristiyano na sa Biblia talaga, pinapangaral si Jesus lang, pinapapatay. Kasi ang turo nila, hindi na si Jesus, kay Maria ka lumapit, sa mga taong mga namatay na, mga patron, diba? Yung mga turo nila ay pagan practice yun. So pag gumagawa ka ng gano'n, pag hindi ka gumagawa ng gano'n, papatay ka. Hindi yun yung judgment na sinasabi dito. Ang judgment dito ay pag ginudge ka ng Panginoon, dalawa lang ang pumuntahan mo, langit o impyerno. Di ba? Kailangan natin mamatay. Mga kapatid, kailangan natin mamatay dahil ang nasabi, for the wages of sin is death. Kailangan natin mamatay. Kasi, pag ikaw ay 2 beses pinanganak, sa langit ka mapunta. Pag 1 beses ka lang pinanganak, sa impyerno ka mapunta. Alam mo ba yun? Pag 2 beses ka pinanganak, sa langit ka mapunta. Pag 1 beses ka lang pinanganak, sa impyerno ka mapunta. Bakit? Pinanganak tayo ng pisikal. Pinanganak ka ng spiritual. Yung second death, di mo na ma-experience. Mamatay na tayo physical. As langit. Pero pinanganak ka ng physical, hindi ka na born again, dead ka. 2 beses kang mamatay. Patay ka ng physical, patay ka pa ng spiritual, sa impyerno ka. Diba, napag-aralan natin last week, kung yung sinasabi sa mundo, walang forever, sa Diyos, may forever.
forever langit, forever impyerno. Hindi ka na pwedeng, Lord, sorry. Tandaan natin, ang impyerno, hindi po paraan yan para itama tayo. Ang impyerno ay confirmation lamang. Kinukumpirma lamang yan kung ano ka. Kung sino ka nung nabubuhay ka sa lupa. Kung ikaw ay makasalanan, kinukumpirma lang na impyerno na makasalanan ka. Kaya ka sa impyerno. Kaya ka nasa langit, kinukumpirma lamang na si Jesus ay Diyos mo. Naniniwala ka sa Kanya. Kaya ka nasa langit. Diba? Kaya, kumbaga, mahalaga talaga na maintindihan natin ang kahulugan ng gospel. Kaya, from time to time, diba, lagi natin sinasabi to, yung verses na to, para maunawaan natin. Kasi mga kapatid, pag dumating kay judgment, wala nang bawian. Pag nilagay ka sa impyerno, deads ka na. Game over. Hindi na pwedeng umapila sa Court of Appeals. Wala kang purgatorio eh. Wala naman sinasabi dito eh. Kaya kumbaga, ngayon pala, ang application niya, ano sabi ko sa application? Sino may pandinig ay makinig. Yan ang application. Naririnig natin ito ngayon. Ang question doon, ako ba ay damo? O ako ba ay trigo? Kapag ako ay damo, kailangan ko na palang baguhin ang buhay ko. Kailangan ko palang itama na yung mga ginagawa kong mali. Kasi mapupunta ko sa impyerno pag dumating ang pag-uukon. Kasi mga kapatid, inevitable yan. Pag sinabing inevitable, ano ibig sabihin nun? Hindi may iwasan. Ha? Hindi may iwasan. Hindi mo maiiwasan. Mangyayari talaga yan, judgment. Kasi sinabi yan dito. Diba? Pinapaniwalaan mo to, dadating yan. Hindi nga lang natin alam. So hanggat wala pa yan, ayusin na natin sarili natin. Magpa-mature tayo, mag-influensya tayo. Ganyan. Kung ikaw yung damo, kung ikaw naman yung trigo, yun nga. Kung ikaw yung trigo, magpa-mature ka, mag-influensya ka. Kung ikaw yung damo, itama mo na yung buhay mo para maka-influensya ka. Na-gets nyo? Yun lang actually, yun lang talagang ibig sabihin nito. Yung binasa natin. Na hindi natin pwedeng i-judge ang mga tao. Ang kailangan lang natin, i-influence sila. Mahalin natin, diba? Harugayin natin. Lalo na yung, diba, last week, pinag-aralan natin yung dalawang, di ba lang last week, nung parable of the Good Samaritan, diba, sabi doon, paano ko maliligtas? Sundin mo yung kautusan. Love your neighbor, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Love your neighbor as you love yourself. Hindi natin kayang gawin ng love your neighbor as yourself. Mahirap din. Ano ba yung neighbor? Sabi mo nga, sino ba yung neighbor ko, Lord? Ang kaaway mo ba? Neighbor mo? Neighbor mo. Kasi ang panalo ng mga Israelita noon, hindi nila kapitbahayan. Kaaway nga eh. Pero ano sinabi ng Diyos sa mga Jew? Sabi niya sa mga Presyo, kayo sinasabi niya, love your neighbor, hate your enemy. Pero ang sinasabi ko, love your enemy. Kasi kapwa mo yun eh. Diba? Kaya kumbaga, yan ang sinasabi ng Diyos sa atin na mahalin natin ang kapwa. Mahalin natin na
Huwag natin hayaan na sila ay mapunta dito sa ilalim. Lalo na kung meron tayong pamilya, sa buong hindi pa nakakilala sa Diyos, kaya na tayo maiyak, tayo maging influencer. Kaya mo na pagtawanan ka, nakatiligod ka kung ano sabihin sa'yo. Kasi si Jesus ang nag-glorify. Diba sabi sa Romans chapter 10, 31, whatever you do, whatever you eat or drink, do it for the glory of God. So kahit anong gawin natin, yun ang purpose natin dito is to give to God the glory. Tumadama siya ng problema. Give glory to God. Tumadamas ka ng paghihirap. Give glory to God. Maganda ang naranasan mo sa buhay. Give glory to God. Kasi mga kapatid, ang tao nagbibigay lang ng papuri sa Diyos yan. Pag na-promote, maganda ang negosyo, maganda ang grades, lahat maganda. Pero pagka pangit ang nararanasan nila, Lord, ano ba itong naranasan kong ito? Kailan ako naging Kristiyano? Saka napakasangkapel ba ang problema? Tayo mga nagsasabi ng pag nag-share ng word, God has a wonderful plan for your life. Uy, ganda pala plano ng Diyos sa akin. Sige po, Pastor, susunod ako sa prayer na yan. May magandang plano ng Diyos sa akin. Hindi sumunod ka sa prayer. Kinabukasan, pagpapakot sa opisina. Jose, hanggang ngayong araw ka na lang, ha? Ha? Hindi, ngayong araw na lang, oo. Si Santi ka na. Naku po. Kaya ano mo ngayon? Sabi niya, Pastor, may magandang plano daw ng Diyos sa akin. Doon, tinanggap ko naman ito. Pasok ko, wala na akong trabaho. Oo kayo yun. Ano maiisip mo? Di ba? Hindi ganun mga kapatid. Pag ikaw nangaral, nag-preach ka tungkol sa Word of God, paalam mo sa ipamukha mo sa kausap mo, ikaw ay sinner. Ikaw ay makasalanan. Di ba yung pinag-aralan natin yung Good Samaritan? Bago mo masabi yung good news, kailangan sabihin mo muna yung bad news. Sa inyo, pag ano yung sabi, Brad, sis, Fearful faith you might pray. meron ako sa inyo good news at bad news. O ano muna? Ano pinapauna nyo? Good news, bad news. Bad news. Yung bad news, di ba? Kaya ako ganun. Yung ano yung bad news? Kasi para malaman mo na kung ano yun. So ganun din to. May good news, may bad news. Paano mo muna sa kausap mo na yung bad news bago yung good news? Diba? Nasa kabila ng ikaw ay makasalanan, ang good news ng si Jesus namatay para sa iyo. Na imbis na ikaw ay ipapalo sa krus, si Jesus yung pinako para sa iyo. Diba? Diyan rin pala pa kami Diyos. Kaya baga mga kapatid, ang pinakabudlan naman ng application, ikaw ba ay damo o ikaw ba ay hindi? Ngayon, balik tayo doon sa kaninang tanong ko. Last na to. Kung ikaw ay hindi 100% na namatay ka sa araw na to, punta ka sa langit. Ito mga verses na to, I hope and I pray. Ito ang magpatibay sa pananampalataya mo. Sabi sa Roma 3:23, lahat tayo nagkasala. Lahat. Wala exempted. Hindi tayo pumatay hindi tayo umabot sa pamatayan ng Diyos. Revelation 21:3, lahat ng uri ng kasalanan, malaki man, maliit, sa impyerno mapupunta. Roma 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. Ano bang ginawa ni Jesus? Sa ay Diyos, punta siya sa lupa,
Namuhay siya ng 33 years, walang kasalanan. Pero sa kabila nun, pinapako pa rin siya. Pinarusahan. Namatay. Nilibing. Pagkatapos na pagong araw, siya nabuhay. Muli, at umakyat sa presensya ng Diyos Ama. Yun ang kwento niya. Yun ang ginawa niya. Sabi sa Ephesians 2, chapter 89, alam niyo, may reverse na rin yan. For we are saved by grace through faith. It is the gift of God. Gift, regalo. Kumbaga si Kuya Che, regaluhan kita. Tatanggapin mo ba? Di ba? Sino dito ang regalo na sinuli? O yan. Sino? Regalo daw ang grasya, biyaya ng Diyos. Biyaya, regalo. It is a gift of God, not by works, so that no man can boast. Hindi sa Panginoon, gawa ka ng mabuti para baligtas ako. Hindi, pangalawa na lang yun. Kasi pagdating sa verse 10, yung good works na. Kaya una, yung faith mo, yung grace ng Panginoon, naniniwala ka sa biyaya ng Diyos, naniniwala ka sa ginawa ni Kristo. Ngayon, sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, paano ko ba tatanggapin si Jesus? Ang sabi doon, magsisi. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Magsisi. Diyan sa verse na yan, dalawang klaseng pagsisisi. Godly sorrow at worldly sorrow. Ano pinagkaiba nun? Yung worldly sorrow, sisisi ka, pero gagawin mo ulit. Kasi, pwede naman pala ako magsisi. Gagawin mo ulit. Hindi yun. Kailangan ng Diyos, word godly sorrow. Ano yung godly sorrow? Nagsisi ka, Panginoon, patawarin mo ko sa kasalanan na gawa ko. Tulungan mo po ako. Ayaw ko pong ulitin na ito. Tulungan mo ko na hindi ko na ito magawa. Yun ang godly sorrow. So una, repentance. Ibig sabihin po na repentance ay change of mind. Hindi po ito repentance na nagsosorry ka. Binabago mo yung pag-iisip mo. Kung ito ginagawa mo dati, kung mali, babagay mo yung isip mo, tama na gagawin mo. Yan ang ibig sabihin ng repentance. Hindi po yan yung nagsosorry ka lang. O na magsisi. Romans chapter 10 verse 9. For if we confess Jesus as Lord, He died and He rose again from the dead, you will be saved. If we confess, sabi doon, confess. Pag-confess, sabihin. Hindi lang yung nasa isip mo lang. Nagpe-pray ka sa isip mo. Sinasabi na isip mo, Lord, pare mo mga salamat ko. Salamat sa dugo ko. Hindi nila sinasabi isip mo. Pero bilang confess, sasabihin mo. Diba? So yun po yung challenge sa atin, ha? Pag ginawa mo ito, hindi ibig sabihin pag ginawa mo ito, ligtas ka na. Paniwalaan. Diba sa altar call, maraming nagaganyan ng altar call. Lapit. Diyan si Promise Panginoon, lapit. Pwede tumagat na, no? Uwi. Christian ako. Paano ka naging Christian? Kasi tinanggap ko si Lord. Mga kapatid, hindi lang dahil sumunod ka doon sa prayer na yung Christian ka na. Paniwalaan mo. Yung prayer na yun. Paniwalaan mo sa sarili mo na yung sinasabi mo ay totoo. Kasi, pag di mo pininiwalaan yan, natisod ka, sabihin sa'yo, naku, pagawa ka ng kasalanan.
impyerno ka. Di ba? Mapukondem ka na. Pero sabi nga kanina, di ba? Si Satanas, talo na yan eh. Kaya lang natin yung pinapapasok sa buhay natin kasi nga, pinapapasok natin. Pero kung, di ba, tayo ay may victorious na tayo. Kung alam lang natin yung ginawa ng Panginoon sa krus, hindi tayo mapapasok ng ng ganyang pag-iisip. Kasi alam natin, tagumpay na tayo. Di ba? So, wala po yung ating, yung mensahe natin ngayon, tayo pamansin sa Panginoon at tayo ay mag-influence. Kasi pag dumating yung judgment, doon tayo sana. Doon tayo doon mapupunta. Hindi tayo dito. Sabi ko nga, sa mundo walang forever, sa Diyos may forever. Forever heaven, forever hell. Hindi tayo dito. Hindi tayo dito na